problema. Kaya nagpaibaw naman siya sa kuliyang panglungsod nga mubalik siya, nag-issue na siya og written declaration that he will reassume his office as mayor iniglapas sa unom ka bulan, tingali sunod si Manaboy. Pero dili man lang kana mo'y iyang giatubang boy. Doon na may gitawag nga supervening event. Unsa man ang supervening event? Sa dihang na-suspenso na siya, he was serving his suspension as a penalty gikan sa buhatan sa presidente. Unsa may nahitabo? Nahimo siyang akusado sa 3 ka kaso nga murder o 4 ka kaso nga frustrated murder. Okay? Gumikan sa maong kaso, dunay mga warrants of arrest, kaping kung kulang mga 7, 3 sa murder, multiple murder, 4 sa frustrated murder cases. And then for about 2 months more or less, nagtago-tago siya. Unya eventually, diatong pipila ka adlaw nga milabay, misurrender siya, mitahan sa siyang kaugalingon. And he is presently under preventive detention. Kay wala may piyansa boy, di man siya makapiyansa sa mga 3 ka mga murder cases. Karon sa mga napaminaw nato ug sa atong nahibaw-an na usab sa mga paghukom sa Korte Suprema nga ang usa ka elective or appointive official who is under preventive suspension sama kang suspended Mayor Celso Regencia. Ang paghukom sa Korte Suprema sa kaso ni former Congressman Halusos o karon Senator Trillanes, applicable kaayo ngadto usab kang suspended Mayor Regencia. Ngano man kay ang decision sa Korte Suprema walay pagpihig-pihig. Whether appointive or elective, basta ka you are under preventive detention, dili gyud ka maka-discharge, di gyud ka makapatuman, di ka makahimo sa imong duties and responsibilities, whether congressman or mayor. Now, gumikan kay applicable man kana kang suspended Mayor Regencia. Sa ato pa, pinasikat niya ng paghukom sa Korte Suprema that he is under preventive detention, dili gyud siya maka-discharge sa iyang duties and responsibilities as mayor. Ang pangutana, can he validly issue niya ng iyang written declaration nga gipahatod sa mga buhatan sa City Hall, sa City Government, lakip na sa guniyang panglungsod? Can he validly do that? Ang tubag niya na, Bert, maura gihapon ang paghukom sa Korte Suprema that an elective or appointive official who is under preventive detention cannot perform his duties and responsibilities while under preventive detention. Sa ato pa, ang iyang pag-issue o written declaration, wala kanay legal effect. Walay legal effect. Supak sa balaod, supak sa paghukom sa Korte Suprema. So, unsa may mahitabo niya na, Bert? Can he assume office pag-abot sa gikatagta nga panahon nga nahuman ang administrative suspension? Na sigon lagi niya ng mga decisions sa Korte Suprema, di gyud siya maka-assume, and he cannot even issue memoranda or executive orders kay sinulat manaboy. Okay? So, dunay atong nahipos, Bert, sa internet sa buhatan kini sa Department of Interior and Local Government. Na-publish yun kini niadtong November 29, 2014. Dunay case in point nga susama gyud sa kaso usab ni suspended Mayor Regencia. Atong paminaw kadyot boy ha, kadyot lang. Sige. Mahitungod kini kang Mayor Vicente Fernandez sa Matanaw kini boy, Davao del Sur. Nahibaw kanini. Dugay-dugay na ning lungsod sa Matanaw. Nahimo siyang co-accused, akusado po siya, kauban ni former Governor Douglas Cagas sa kaso nga murder.
Unsa man nga kaso sa murder boy, gipatay ang usa ka journalist, komentarista kini boy sa radyo sa Nestor Bidolido. Sa dihang naapil siya isip usa sa mga akusado sa maong kaso kay ongoing man gani kaso karon boy. Si Mayor Bidolido nagpa-hospital sa dihang gidakop siya, gi-arrest siya isip one of the accused in the case of murder na atong gisugilo na karon. Okay? Sa dihang gidakop siya, nagpa-hospital siya kay matud pa doon ay hypertension o ubang pang mga sakit. Sa pipila ka mga adlaw, migawa siya sa hospital, matud pa niya, I will resume my office as Municipal Mayor of Matanao effective November 27. Kung sa initabo, boy, nagpadala siya og written declaration yana, pinasikad kunuhay sa local government code. Karon, gitugutan ba siya? Gitugutan ba siya sa DILG na makapadayon sa iyang paghimo sa iyang trabaho isip Municipal Mayor of Matanao. Unsa may gisulti sa DILG, boy, pinasikad sa cluster head sa DILG o approved, confirmed by the DILG, Department of Interior and Local Government, matud pa nga Fernandez is on trial for a murder charge of Bidolido's death along with former Davao del Sur Governor Douglas Cagas and henchmen Bado Sanchez and Ali Ordanesa. Sa iyang pagsugilon nga, I am cutting short my temporary leave of absence, matud ni Mayor Fernandez. Kaya nga kunong gidetiner ko no siya sa police station nga doon ra kayo sa government center dito sa Matanao. Unsa may naitabo, boy, gitugutan ba siya sa DILG nga makapadayon sa iyang trabaho? Isip Mayor Matanao kaya akusado siya og murder. Matud sa DILG, Fernandez was now considered incapable of performing his duties and responsibilities. Matud ni Aurora Corpus DILG Cluster Head. Ug ang DILG, dito of course sa Manila, ang mi-approve, ang miuyon sa pag-assume, assume sa buhatan sa mayor, sa vice mayor nga si Vice Mayor Havelona. Tungod lagi kay matud pa sa DILG, Mayor Fernandez is under legal incapacity. Dili siya makahimo sa iyang mga buluhaton isip mayor kay he is under preventive detention. Pinasubay ka na, Bert, sa mga paghukom usab sa Korte Suprema nga atong napaminaw kaganina. So, administratively or criminally lagi, boy, kay di man kiniyanong suspension order isip paghukom sa buhatan sa presidente. Kung wala ang kaso criminal, boy, of course makabalik yun siya. He can resume his discharge of duties and responsibilities as Mayor of Iligan. Pero mo lagi na, boy, dunay supervening event nga mao ka ng multiple murder cases nga iyang giatubang. Ug matud lagi sa Korte Suprema, Inananto Usbon ang gitaso niya na disugilon ka ganina ni Attorney Subihano o Attorney Busico. Under preventive suspension gani ang usa ka elective or appointive official, he cannot discharge his duties and responsibilities. Atong decision sa Korte Suprema sa kang halosos o kang Senator Trillanes, applicable kaayo. So sir, kung pananglitan, nagyapon, gusto gid siyang mubalik pero di magin mahimong mubalik. Kinsa may mo lingkod ini isip mayor ang vice mayor bagyapon? O makatudlo ba siya guway? Mayor Marso will continue to discharge the office of city mayor by succession. Mo kana tanawar gud. The department kining sa kaso ni Fernandez, Mayor Fernandez.
the Department of the Interior and Local Government had approved Javelona's assumption as acting mayor following the arrest of Fernandez. Mhm. Oh. Klaro man na tayo. Oh. So- Kinsa may, on the administrative aspect, kinsa may dunay gahom Mm. ang DILG. Ah. Kunya kining kaso ni Mayor Fernandez sa Matanao, Davao del Sur, precedent case kini Mm. sa kang suspended Mayor Celso Rehencia. Mhm. So di Kana po moabot siya sa DILG, moabot sa korte. Ang sa korte na ang desisyon sa Korte Suprema sa Haluspos o Trillanes. So wala siya gahom nga Administrative aspect sa DILG niya ay paghukom sa DILG sa kang Mayor Vicente Fernandez sa Matanao. So wala siya gahom nga makatudlo o bisag OIC na lang kundi siya ganahan nga mulingkod ang vice mayor. Wala gyud kay di man siya tugutan because he is under preventive detention and mo lagi na under the pursuant to the decision of the Supreme Court, he cannot discharge his duties and responsibilities. Unsa may mga duties and responsibilities while under preventive detention? Pag-issue mga memorandum, pag-issue executive order. Oh, kauban ka na. Appeal ka na. O lagi sa kining sa kaso ni Mayor Vicente Fernandez sa Matanao, Davao del Sur, ang iyang declaration of resumption of office wala taga-igbili sa DILG. So mawala na ibisa katong iyahang suspension pero ang problema dili gihapon siya kabalik tungod lagi sa kaso nga bugat sa manini yang kasong atubang karon kini pagpangambos. Yes, that's right. Okay. Kay kung katong administrative penalty of suspension lamang atong isgutan, makabalik yun siya. Okay? Pero namay lagi ning sapaw nga kaso kriminal. Muna gitawag na itong supervening event while he was serving his suspension as a penalty by the office of the President. Okay.